Habang nagpapahinga kami, meron akong naririnig na kaluskos sa labas ng bahay ni Lola Didi. Hindi ko sana iyon papansinin, pero nang makarinig ako ng isang malakas na kalabog sa bubong, doon na ako kinabahan. Akmang gigisingin ko sana si kuya, pero gising pala ito at sinenyasan akong huwag maingay. May tao sa labas. Bulong nito sa akin. Maya-maya pa, meron kaming naririnig na parang may nahulog na pusa galing sa bubong at umiiyak iyon na parang nasasaktan habang papalayo. Ilang minuto pa matapos iyon, narinig namin si Lola Diding sa kabilang kwarto na nagsabing, "Matulog na kayo mga apo." May mga tanong sana ako kay Lola pero naisip kong bukas ko na lang itatanong. Habang nag-iisip sa mga nangyayari, hindi ko namalayang nakatulog na pala ako. Habang payapa at tulog na ang lahat, bigla na lang akong nagising bandang 12:00 ng hating gabi para sana magbanyo. Nasa sala na ako nang mapansin kong bukas ang isang bintana sa sala. Isasara ko na sana nang may makita akong babaeng nakatuwad sa tapat ng kubo. Tinitigan ko itong mabuti kung tama ba ang nakikita ko. Isang nakahubot-tubad na babae. Maitim ang balat dahil sa mga balahibo nitong makakapal. Mahahabang braso na halos umabot na sa kanyang mga paa. Mga nanlilisik na mapupulang mga mata at mga ngipin nitong matutulis na nakausli habang tumutulo ang mga laway nitong nakatingin sa akin. Papalapit ito kung nasaan ang bintanang nakabukas. Hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Tila ba nawalan ako ng lakas na tumakbo o sumigaw man lang. Mabuti na lamang at biglang lumabas ng kwarto si Lola Diding. Bit-bit ang isang mahabang buntot ng page. "Gigi, pasok sa kwarto. Bilisan mo!" Sabay tapik ni Lola sa aking balikat. Dahilan upang makagalaw ako at makatakbo sa kwarto kung saan kami natutulog ni Kuya. Nanginginig na ako sa takot pero nais kong makita ang mga mangyayari sa labas. Lumapit ako sa dingding kung saan merong maliit na butas at sumilip mula roon. Nakita ko si Lola Diding. Galit na kinakausap ang aswang. "Lisha, hindi ka na ba talaga kumikilala ng kamag-anak? Pati mga apo ko, gusto mo pang biktimahin?" Galit na wika ni Lola Diding sabay hampas ng buntot ng page sa lupa. Pagkakita naman ni Tia Licia sa hawak ni Lola Diding na buntot ng page, kaagad itong napaatras. Ngunit halatang hindi nito nais sumuko. Nanginginig ang aking mga tuhod habang pinapanood ang eksena sa butas ng dingding. Hindi ko akalain na ang isang taong tinawag kong kamag-anak ay isa palang halimaw. Matagal ko nang pinagtitiisan ang mga pangyayalam mo, Diding. Matanda ka na. Hindi mo na ako matatalo. Sagot ng aswang habang tumatawa ng nakakainsulto. Ngayon, panahon ko na para kunin ang gusto ko. Walang ano-ano'y sumugod siya kay Lola Diding. Akmang hahawakan sana ni Tia Licia sa leeg si Lola upang saksakin gamit ang matutulis nitong mga kuko. Ngunit si Lola Diding ay matagal ng handa. Nang magsimula ang pag-atake, mabilis niyang pinaikot ang buntot ng page at hinampas ito sa lupa. Isang nakakabiging tunog ang bumalot sa paligid, kasabay ng isang matingkad na liwanag na lumabas mula sa buntot ng page. Napasigaw si Tia Licia. Halatang nasaktan sa liwanag na iyon. Tumakbo siya paatras, ngunit hindi hinayaan ni Lola Diding na makatakas ito. "Licia, hindi mo magagawang saktan ng pamilya ko. Hanggat ako ang nakatayo rito, hindi mo sila magagalaw." Matapang na sigaw ni Lola Diding habang inihahanda ang susunod na hampas ng buntot ng page. Bawat hampas,
Ang buntot ng page ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag na parang kidlat sa gitna ng dilim. Tumalapon si Tia Alicia at mula sa kanyang balat ay lumabas ang usok na parang nasusunog. Sumisigaw ang aswang sa sobrang sakit na nararamdaman, ngunit hindi ito tumigil. Muli itong sumugod kay Lola Diding ng mas mabagsik. Ang kanyang mga kuko ay halos tumama na sa dibdib ni Lola Diding nang biglang inilabas ni Lola ang isang maliit na bote na naglalaman ng mga sari-saring uri ng mga halamang gamot at lana. Hindi mo ako matatalo, Lisha. Alam ko ang kahinaan mo, sigaw ni Lola. Binuksan niya ang bote at isinaboy ito kay Tia Lisha. Ang likido ay tumama sa kanyang balat at nagdulot ng malalaking sugat na parang sinusunog ng asido. Sumigaw si Tia Alicia ng malakas. Isang sigaw na nakakatakot. Pakiramdam ko'y ang buong paligid ay parang yumanig. Hindi pa rin sumusuko si Tia Alicia. Kahit sugatan, patuloy siyang umaangil at sumusugod. Ngunit si Lola Diding ay handang-handa. Inalabas niya ang isang maliit na rosaryo na gawa sa kahoy at isinuot ito sa kanyang liig. Ang liwanag na mula sa rosaryo ay nagpatindi sa lakas ng buntot ng pagi. Sa ngalan ng Panginoon, mawala ka na, Lisha! Sigaw ni Lola. Sa isang mabilis na galaw, hinampas niya ang buntot ng pagi sa likod ni Tia Lisha. Bigla na lang itong nangliyab sa apoy, dahilan para magsisigaw-sigaw ito sa sobrang hapde at sakit, hanggang sa tuluyan na itong natupok ng apoy at tuluyang naglaho, parang usok na nilamon ng hangin. Pagkatapos ng labanan, nanumbalik ang katahimikan sa paligid. Huminga ng malalim si Lola Diding. Bakas ang pagod sa kanyang mukha, ngunit matatag pa rin ang kanyang tip. Kinabukasan, pagdilat ko ng mga mata, tila bangungot ang nangyari sa gabing iyon. Ngunit ang tanda ng labanan ay malinaw. May mga bakas ng abo sa lupa, malapit sa bintana, at ang punit-punit na damit ni Tia Alicia na nakakalat sa lupa. Si Lola Diding ay tahimik na naglalaba sa likod ng bahay. Nang makita niya akong gising na, lumapit siya sa akin at pinigilan akong magsalita. "Huwag mo nang ikwento ang nangyari, Apo," mahinahon niyang sabi. "Hindi lahat ay handang maniwala sa kwentong ito. Ang mahalaga, ligtas ka at ang kuya mo." Sumang-ayon na lang ako sa sinabi ni Lola at nagpasalamat na lang ako sa kaligtasan namin. Pagbalik namin sa Maynila, nanatili sa isip ko ang gabing iyon. Hindi ko makalimutan ang itsura ng aswang, ang tapang ni Lola Diding at ang di mabilang na tanong sa aking isipan. Ngunit sa huli, natutunan ko na hindi lahat ng tao ay dapat pagkatiwalaan, kahit pa sila ay kamag-anak. Sa bawat sulok ng mundo, may mga lihim na mas mabuting manatili na lang sa dilim.